Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Alpha upang magturo sa inyo ng bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa malusog at hindi paggamit ng gateway drugs o drogang gateways. At kung nais mo itong matutunan, simple lang ang iyong gagawin, makinig lamang at panoorin mabuti ang ating video lesson. Para sa ating MEL competency, natutukoy ang mga kasanayan sa buhay sa pagpapanatiling malusog at hindi paggamit ng drogang gateways or gateway drugs. Bago tayo magsimula, subukan muna natin ang inyong kaalaman. Basahin ng mga pahayag o pangungusap at pulayan ng pula ang bulaklak kung nagpapahayag ng pagpapanatiling malusog ng pangangatawan at birdie naman kung hindi. Para sa ating unang pangungusap, iniiwasan ni Mark ang pagpupuyat. Pangalawang pangungusap, umiinom ng alak si Harry araw-araw. Pangatlong pangungusap, ang magkaibigang Joshua at Karil ay nagja-jogging tuwing Sabado at Linggo. Pang-apat, masakit ang ulo at mainit ang katawan ni Jonah kaya uminom siya ng 5 paracetamol. At pang-5, mas pinipili ni Erica na uminom ng gatas sa umaga kaysa kape. Ngayon ay ating tuklasin ang ating aralin sa araw na ito. Makinig kayong mabuti. Ano ang kadalasang iniinom ng iyong nanay, tatay, lolo, lola at iba pang nakatatanda sa inyong pamilya tuwing umaga? Naranasan mo bang uminom ng nasa larawan? Kung oo ang iyong sagot, ilarawan mo nga ang lasa nito at ang epekto sa iyong katawan. Bago natin simulan ang ating talakayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng gateway drugs? Mga bata, alam nyo ba na ang gateway drugs ay anumang gamot? Maaring itong caffeine mula sa kape, tobacco o sa mga sigarilyo, at alcohol o mga inuming nakalalasing. Makinig mabuti mga bata. Ang paggamit o pagkonsumo ng mga gateway drugs na ito ay maaaring maging daan sa pagkagumon, pagkakalulong o paggamit ng ipinagbabawal na gamot gaya ng cocaine at heroin. Alam nyo ba mga anak na ang cocaine at heroin ay isang halimbawa ng ipinagbabawal na gamot? Kapag sinabing ipinagbabawal, hindi maaaring konsumuhin sapagkat maaaring magdulot ito ng hindi maganda sa ating katawan. Kung kaya't iiwasan ninyo ito na huwag nyong kahit kailanmang susubukan ha? Ang gateway drugs ay itinuturing din na recreational drugs at legal ito sa kahit anumang bansa sa mundo. Halimbawa, ang cigarette o ang tobacco, alcohol, caffeine, ito ay legal sa kahit saang bansa. Ngunit dapat kinukonsumo natin ito sa tama at limitado lamang. Lahat ng bagay ay kailangang kinukonsumo in moderation. Dahil ang pagkonsumo ng higit sa limitasyon ng iyong katawan ay maaaring makasira at magdulot ng hindi maganda sa iyo. Naintindihan nyo ba mga bata? Ang katagang gateway drugs ay ginagamit upang maipaliwanag ang teorya na nagsasabing ang paggamit ng anumang droga ay maaaring maging daan upang tumaas ang panganib o posibilidad na gumamit ng iba pang droga at magkaroon ng criminal behavior. Hindi maganda anak na matututunan na gagamitin nyo ang cigarette at alcohol kasi maaaring mag-provoke ito sa inyo parang gumamit kayo ng mga hindi magaganda at ipinagbabawal na gamot. Karaniwang halimbawa ng gateway drugs ay alcohol o alak, marijuana, cigarette o tobacco at caffeine.
kung saan ang presyo ay kayang-kaya at madaling mabili kahit saan. Teacher Alpha, bakit po may nakalagay dyan na marijuana? Ang example po ng gateway drugs, kung sinasabi niyo po na ito po ay legal na ginagamit. Tama ang inyong narinig mga bata, ang marijuana ay ginagamit bilang isang gamot lalo na sa mga taong may seizure. Ito ay gamot. Ang marijuana, 5 fingers o Mary Jane na tinatawag ay mayroong medicinal value. Ngunit hindi ito legal sa Pilipinas. Dahil minsan, naaabuso ang paggamit ito at nagiging cause ng addiction. Kaya mga bata, wag na wag niyong itatry ang mga nabanggit na ito ha? At dahil ito ay very accessible at napakabilis na mabili, maraming mga tao ang nakukonsumo ito at naaabuso. Ang teorya ay nagaganap kapag ang sino man na nagsisimulang gumamit ng marijuana, sigarilyo o inumin ng alak ay nagiging bukas din sa paggamit ng iba pang droga. Kaya mga anak, lagi niyong tatandaan na dapat piliin nyo ang inyong circle of friends. Mamili tayo ng mga makakasama natin na hindi gumagamit o sumusubok ng kahit alinman sa mga nabanggit, gaya ng marijuana, sigarilyo at pag-inom ng alak. Sapagkat kung halimbawa ang mga friends mo, ang iyong circle of friends ay hindi ganon ka-organize at hindi ka responsable. Sapagkat kung halimbawa ang mga friends mo, ang iyong circle of friends ay hindi ganon ka-organize at hindi ka responsable. Sabi nga ng ating dating Pangulo na President Rodrigo Duterte, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Totoo naman siya, kaya dapat naiwaksi natin ito at huwag na nating itry pa. Ngayon ay alamin natin ang pag-iwas at pagkontrol sa paggamit at pag-abuso ng gateway drugs kagaya ng caffeine, tobacco at alcohol. Papaano nga ba natin ito maiiwasan? Makinig kayong mabuti. Ang buhay ay ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa atin at dapat lamang nating pahalagahan at huwag nating sayangin. Hindi naman tayo kagaya ng sinasabi nila na usap-usapang pusa na mayroong siyam na buhay. Kung kaya't iisa lamang ang ating buhay, gamitin natin ito sa kapaki-pakinabang na mga bagay. Iwanan, iwaksi at huwag niyong gagawin ang mga bagay na nakasanayan na kung ito naman ay nakasisira sa ating katawan at ang ating pagkatao. Kung ang mga tao sa paligid mo ay nakikita mong umiinom, naninigarilyo, please, iwasan na natin ito. Quit smoking. Say no to drugs and alcohol. Mas magiging mabuti ang iyong pamumuhay kung wala kang bisyo. Ugaliin natin sa ating mga sarili ang ilang mga kasanayan na nasa ibaba upang magawa nating makaiwas sa paggamit at pag-abuso ng gateway drugs at magkaroon ng maganda at masiglang pangangatawan. Narito ang mga bagay na dapat niyong gawin mga mahal kong mag-aaral. Makinig kayong mabuti. Unang dapat nating gawin, suriin ang mga pagkaing dapat ihain sa hapagkainan. Dapat kumain ng masustansyang pagkain. Sundin ang food pyramid. Kapag tama o wasto ang ating kinakain, nagiging malusog din ang ating isipan at tama ang ating pagdedesisyon. Kapag ganun ang nangyari, magkakaroon tayo ng malusog na pamumuhay at makakaiwas sa pagkonsumo ng kahit anumang bisyo. Makinig kayong mabuti mga bata ha, kumain palagi ng tama. Magkaroon tayo ng regular na pakikipag-usap o komunikasyon sa bawat miyembro ng pamilya. Ito ang pangalawang dapat niyong tandaan. Dapat na maging open kayo sa inyong mga magulang o sa ibang mga kasapi ng inyong pamilya. Sapagkat kung mayroon man kayong problema, sa kanila kayo dapat unang magsabi dahil sila ang makapagbibigay ng mas maayos na suhestyon at pagpapayo sa inyo at hindi magtuturo sa inyo ng anumang masama o bisyo. Kung dumaranas man kayo ng anxiety, depression o confusion, pamilya ang unang dadamay at unang dapat niyong pagsabihan. Pangatlong bagay na dapat niyong tandaan, iwasang gumamit ng mga produktong may caffeine gaya ng kape, alcohol at tobacco mula sa mga sumusunod.
Ma'am, gumagamit po ako ng vape. Hindi pa rin pwede kasi meron pa rin itong chemical na nicotine na masama sa iyong kalusugan. Wala dapat bisyo ang isang batang gaya mo at hindi dapat mong subukan ang mga gateway drugs na ito. Ika-4 na dapat mong tandaan, magkaroon ng disiplina sa sarili, magdesisyon ng tama at naaayon sa kabutihan at hindi nagpapadala o nagpapa-impluwensya sa sinasabi ng iba, mga kaibigan at barkada. Sabi nga, choose your circle of friends wisely. Kailangan ang iyong mga barkada at kaibigan ay hindi magtuturo ng anumang masama sa iyo. It's better to be alone than to be surrounded by negative people. Lagi niyong tatandaan yan. Walang masama kung lumayo ka sa kanila kung masama lang din naman ang maituturo nila sa'yo. By the way, wala namang mawawala sa'yo kung hindi ka makisama, lalo na at masama lang din naman ang ituturo sa'yo. Pang-5 at huli, mag-ehersisyo araw-araw at sumali sa mga pampalakasang sports. Ang bawat barangay at sangguniang kabataan ay naggagawa ng mga activities na layuning ma-enhance ang sports skills ng ating mga kabataan nang sa ganun ay makaiwas sa bisyo at sa pagdodroga o pagkonsumo ng mga gateway drugs. Ganon din ang ating paaralan. May mga programa at aktibidad na naglalayon na maiwasan at huwag subukan ng mga mag-aaral ang paggamit ng gateway drugs, maging produktibo. Ugaliin natin ang pag-ehersisyo. Magiging malusog ka na, magiging healthy ka pa, at makakaiwas ka pa sa pagkonsumo ng mga ipinagbabawal na droga gaya ng gateway drugs. Walang mawawala, diba? So simulan mo ng mag-ehersisyo at sumali sa mga sports. Suriin natin ang inyong kaalaman. Natuto ba kayo sa aking itinuro? Isulat ang tama kung sang-ayon ka sa pahayag at mali naman kung hindi. Number 1. Kapag sobra na ang caffeine sa katawan ng isang tao, maaari siyang magkaroon ng kalituhan o pagkahibang o nagiging dahilan ng pagkamatay, sanhi ng konvulsyon. Nagiging dahilan ito ng pagiging iritable o mainit na ng ulo at pagbilis ng pagtibok ng puso at hirap sa paghinga. Ito yung sinasabi na too much caffeine o coffee, nagpapalpitate ka o para kang ninenervyos. Para naman sa ating number 2, kapag ang isa sa pamilya ay madalas uminom ng kape, naninigarilyo o mahilig uminom ng alak, ito daw ay maaaring makaimpluwensya sa lahat ng miyembro ng pamilya at gumaya na rin sa kanilang nakikita sa kanya. For example, sa inyong bahay, natural lamang na may umiinom, naninigarilyo, may tendency daw na ikaw o ang ibang mga kasapi ng iyong mag-anak ay gayahin din ang pag-inom at paninigarilyo. Tama o mali? Pangatlo, ang alcohol ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng chronic liver cancer, cardiovascular disease, acute alcohol poisoning, at fetal alcohol syndrome. Ang pagkonsumo daw ng alak ay nagiging dahilan upang magkaroon ka ng sakit sa atay, sapagkat sobrang alak ay masama raw sa ating atay. At maaari kang magka-cancer kung patuloy mo itong lagi-laging kinukonsumo. Tama o mali? Number 4. Ang buong komunidad ay mahihirapang umunlad kung laganap ang sakit sa baga at iba't ibang krimen dulot ng gateway drugs. Magiging magulo daw ang ating pamayanan kung maraming mga may sakit sa baga dulot ng paninigarilyo at maraming mga taong adik dahil sa iba't ibang krimen dulot ng pag-inom ng alak at pagkonsumo ng gateway drugs. Tama ba ito o mali? At para naman sa ating pang-5, ang paninigarilyo ay nagiging dahilan ng sakit sa baga, cancer at cardiovascular disease o atake sa puso. Tama o mali? Nasagot mo ba ng tama ang ating activity sa araw na ito? Kung oo, palakpakan ng iyong sarili. Ang galing-galing! Narito pa ang paglalapat ng ating aralin sa araw na ito. Isulat sa sagutang papel ang tumpak kung tama ang ipinapahayag
at di tumpak naman kung di tama ang ipinapahayag na kasanayan. Para sa ating number 1, ugaliing suriin muna ang nilalaman o content ng ating binibiling pagkain o inumin bago ito pagpasyahang bilhin. Tingnan daw muna natin kung ano ang mga sangkap ng ating produktong binibili. Pangalawa, dapat magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga kinakain at iniinom upang manatiling malusog at masigla ang ating pangangatawan. Pangatlo, maaaring uminom ng alak o manigarilyo kapag may okasyon o selebrasyon. Tama, tumpak o di tumpak. Pang-apat, panatilihin ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili upang makaiwas sa maling pakikisama at paggamit ng gateway drugs. Tumpak o di tumpak. At para sa panglima, mahalagang magkaroon ng bukas na komunikasyon sa pamilya, lalo na sa mga usaping pangkalusugan. Maging open tayo sa ating family members tungkol sa ating nararamdaman at ating mga suliranin. Tama, tumpak o di tumpak. Magbalik-aral tayo sa ating pinag-aralan natin. Makinig mabuti. Ang gateway drugs ay hindi dapat gamitin o subukan ng batang gaya mo sapagkat ito ay ipinagbabawal at hindi mo dapat kinukonsumo dahil masama sa iyong kalusugan. Maraming kasanayan sa buhay ang maaari mong gawin upang makaiwas sa paggamit ng gateway drugs gaya ng matibay na buklod ng pagsasama ng pamilya, pagkain ng balansing pagkain, pag-eehersisyo, pag-iwas sa produktong may gateway drugs, at pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Natutuhan mo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung oo, maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig sa ating video lesson. Sana ay nakatulong ako na maragdagan pa ang inyong kaalaman at maiwasan ang pagkonsumo ng gateway drugs. Para sa karagdagang mga detalye, impormasyon at video lessons, maaari nyo akong i-subscribe. I-share ang aking video para mas marami ang matuto at makaiwas sa pagkonsumo ng gateway drugs. I-follow nyo lamang sa aking YouTube account, Team Rowan TV. Muli ako si Teacher Alpha, ang inyong teacher on the go. Paalam po sa inyo hanggang sa mga susunod nating aralin. Paalam muna, Miss Papo!